True Family featuring Mike Rosa. Yo, sisindihan ko na ang lamparang liwanag sa aming kuweba. Sumaksi buong madlakad at sila ang aking prueba. Musikang inilathana at aking nilimbag, upang sa sining ng laro muli kong maiambag ang payak na pagbugang hindi kailangan. Popularity na rin. Tsaka yung gangsta na yan, merong mabuting gangsta, merong masamang gangsta. Mabuting gangsta yung sa mga study kung trabaho, tapos yung mga masasama, yun yung puro banat lang alam. Kahit ang iba sa atin ay alipin ng Chinoy, narito aking pamilyang magbabago ng sistema. Itatama ang mali, ibabalik natin sa tema ang formal na pag-atake sa harap. Ng mga nakapaligid, di ba? So, kaya out of curiosity, iniisip nila na pumasok sila sa isang ganito, but in the long run, hindi naman nila alam kung ano yung magiging sanhe, which is marami nagiging epekto sa isang minor age ang na-involve sa isang gun. Second, yung poverty, di ba? Kahirapan. Minsan, yung mga kabataan, dala ng kahirapan ng pamilya, ay mas hinahanapan nila ng ibang involvement ng sarili nila para hindi nila masyado ma-feel yung poverty within their family. And isa din sa mga nagiging factor na na-involve yung minor is yung guidance ng parents. Kasi kung maganda yung guidance na binibigay ng magulang sa anak, hindi nakakaganoon. At siyempre kung alam din ng isang magulang ang proper on how to yung re-airing the child ay hindi maliliit ng landas or hindi siya ma-involve sa isang gang. Pero iba naman kasi yung gang eh. May mga gang naman kasi na talagang minsan hanap parang gulo. So, minsan meron din naman brotherhood na parang samahan lang. So, depende din naman siguro sa mga kabataan na nag-e-exist sa isang gang. Meron kasing mga kabataan na parang nagpo-provoke minsan ng away. Kaya nagkakaroon tayo. Anong epekto nito sa kanilang pamilya nila sa mga sosyalidad? Siyempre, malaking epekto na hindi lang sa pamilya, maging sa community. Pagka pumasok sa isang gang, ang isang kabataan, pwede siyang makapag-commit ng crime. Diba? So, may tinatawag tayo ng mga children in conflict with the law at alam naman natin na hindi naman sila pwedeng kulong. And the child has no liability in any crime as long as
siya. Diba? And, syempre, mas naghahanap sila ng ano, kung baga parang naghahanap sila ng makakasama nila. Para yung needs kasi nila ay masustain din. Diba? So may mga pangangailangan din ng lalaki na parang hinahanap nila kung saan nila matatagpuan. Nakaka-epekto rin sa pag-aaral. Diba? Mas gusto nila, minsan akala nila nag-enjoy sila. Instead na pumasok, hindi nila napupursue yung kanilang education. Akala nila, andun yung enjoyment nila. Hanggang sa nakakalimutan nila pumasok sa school. Ayan po, patungo po kami sa pinagtatambayan ni Arthur. Dito po yung sa stage, kalimitan nakikita siya. Titingnan natin kung nandito siya ngayon. Diyan nga ba siya? Titingnan natin. Ayun nga siya. Ayun nga. Lapitan. Ayan, aming lalapitan siya. Mga kagrupo namin. Aming kakapanayamin. Ayan po, nilapitan na ng kagrupo namin. Ayan po, tinanong nila. Tingin ko lang sa'yo at tinutukan ng kutsilyo. Dahil di ka mananalo sa akin lakas. Kahit sa Boss, kailan ko sumali sa gang? Nung 11 anyos ako, hindi ako sumali. Grade 6 yata ako. Wala, isang araw kasi nag-away. Yun, na gusto ko sumali. Doon lang na ano ka na. Oo. Kasi sabi nila, malaking tulong daw yun pag may ganun, away-away, ganun. Nung epekto na sa'yo? Malaking epekto. May yung Sa pamilya? sa pamilya. Lagi ako pinapagalitan kasi na daw sumali sa mga ganyan kasi delikado daw. Hindi daw maganda. Nung ano, pinagbago na sa mall? Madami, sabi sa'yo madami. Na laging gulo kasi nakakaroon si away, sundukan, dami na bago. Nagulo lang lahat. Buhay mo dami kang kaaway. Oo, madami. Sa paan pa lang. Masaya ka ba na nagpasali ka sa gangster? Noon na masaya. Masaya. Kasi tinutuloy na talagang pamilya. Bogay! Yung uli, yung kalagitnaan pala, yun nga, puro bingo kami. Gawin, marijuana. Anong magandang bagay yung nagawa ng gang mo sa lipunan? Yung gang mo Sa lipunan. doon sa lugar. Sa lugar. Nakatulong siya sa ano, sa mga bagay na paglilinis ng daan.
program na sa mga liga-liga, gano'n, nagbibigay din sila. Basketball, volleyball, mga gano'n. Okay, last na po. Ano yung may papayo mo doon sa gustong sumali? Sa May papayo ko. Ako sa nila, huwag na sila sumali sila. Kasi, nagsasayang lang sila ng katawan nila. Dahil na nabalitaan yung mga nakapatay sa mga fraternity. Ganon. Baka matulad sila sa ganon. Kaya hindi maganda sumali sa ganon. Huwag na sila tumulad, huwag na sila magnais. Yun lang. Dapat sa pagbitaw kulitong letra ang sigaw kasi baka matunog ang parang lusaw na palitaw. Haluin mong mabuti ang kulang pa yan sa gawgaw. Bakit ganyan ang pantalan parang bilin sa lawlaw? Huwag kang pangarap mo'y ungat wala ka pa sa kal. Yung mga nasasamot sa mga ganitong mga reaksyon. Siyempre naman, masakit sa amin yun. Tulad namin, barangay kami, kulang kami. Siyempre, pag may nakikita kaming nagkapagulan tayo, siyempre, aawat lang kami lagi. Sige niya, di ba? Pero talagang number one cause niya na masakit sa amin at sa mga magulang ng mga bata, masasakot sa amin. Hindi, totoo yun. Yung talaga namang napakasakit para sa isang magulang ang anak nila ay mapunta sa hindi maganda. Kasi bukod doon sa nasira na yung kinabukasan nila, pati yung pagtingin ng tao sa kanila, iba na. Iba na. Kasi pag nakita ka, ang impression agad sa'yo, ay, gangster yan. Hindi mabuting tao yan. Yung pagkatao mo, ibinababa na agad. Dahil doon sa pagsama mo. Hindi bali sana kung yung gang. Kasi may mga gang na mabubuti, may gang na di ba? Dalawang klase yan. Kung doon ko sa gang na mabuti napunta, mataas ang tingin sa inyo ng i-glorify pa yung gang nyo. Ayan, yung mga putok sa buhok gang, maganda nga yan. Okay na samahin yan. Pero pag naroon ka sa patay bata gang, ay wala, hindi maganda magiging epekto. At habang buhay, pati yung mga magiging anak nung naging member ng madadami na sa ginawa ng tao na yun, diba? Ito po, last po na. Ano pong sa tingin niyo po, masusolusyon niyo po sa mga ganong mga kaso kaya mga nagagawa nila? Ayan, dyan sa mga bagay na yan, ang ginagawa natin dyan, dahil sa mga bata pa sila, ang unang-una nating hinihinga ng tulong ay ang DSWD. Sila ang may konkretong kaalaman kung paano natin kung paano sila matutulungan yung mga bata. Hindi ba dinadala sila sa yung walang magulang sa Boys Town, kung yung namang magulang ay walang kakayahan na arugain yung kanilang mga anak, talagang DSWD ang ating tinatakbuhan dyan. Pero ang ating na mga ating namang barangay nakakatulong din sa pamamagitan ng ipan mo sa pag-aaral. Lalo na meron kayong mga assignment, meron kayong mga projects, doon na natutuon yung attention, nawawala o nababawasan ang pakikipagbarkada. At yung nagbibigay din tayo ng mga palaro para sa mga kabataan, di ba? Pero mga sports natin, meron tayong volleyball, may basketball, may chess, may dart, natin yan, yung ping pong, para mawala ang nila.
ang kanilang intention na mapasama ka sa masamang mga gangs, ganyan. At dito naman sa ating lugar, sa Bambang, merong mangilan-ngilan na kabataang nalilis, pero hindi rampant yung rito, yung gulo na nagagawa ng kabataan. Lalo pa nga't pinaiigting natin yung ating peace and order, yung ating mga barangay tanod, regular ang kanilang pag-ronda. Every 2 hours, makikita nyo, nandiyan sa lansangan yung ating mga barangay tanod o barangay pulis, nagro-ronda. Day and night yun, para masigurado natin na ang peace and order sa ating barangay. Sa pangunguna yon ng ating kagawad Boyet, siya kasi ang may hawak ng peace and order. Sama-sama kami, kung nag-iisa ako, dinagulpi ako. Pero Sama-sama. Hindi, dahil siya ang ng peace and order, siyempre, nakita nyo naman, narito yung ating apat na kagawad na magigiting. Hindi kami naglalagay dito ng officers of the day. Hindi, kasi lagi silang narito eh. Tulong-tulong lang. Oo, laging nakasulat. Unity kami. Yun ang may pagmamalaki namin dito sa aming barangay. Ano naman ang may papayo yung solusyon sa mga Kasi, siyempre kailangan talaga magkaroon ng community participation ng mga bata. Maging organized sila, maging organisado sila, and mas dapat na maimulat sila kung ano yung magiging epekto sa kanila sa pagtapos sa dahil. Dapat din magkaroon din na counseling sa mga bata na para mas magbibigyan ng direction. And mas maganda kasi sa mga kabataan, lalo na ngayon, meron na bang mga educational program ang city government of Taguig. And siguro they need someone na magkaroon ng may uplift ng gusto yung mind ng bata or mas ma-motivate sila para mas maiwas sila. Salamat po. Sa mura kong edad lahat sa akin bumabati. Hindi ako sikat pero ako'y may ebidensya. Utak pinapagana, ang rap aking lisyensya. Baka hindi ka na muling kabuang palapakpak. Ginamit mo sa paglipat nung ikaw ay lumagpak. Magapakan narinig ko, nadurog ang buto. Nahulog ka sa liriko, nadumudurog ng bato. Paglabas sa publiko, pangalan ko'y hindi matina. Ako si Radical ng liriko, taga-panakal. Isinila sa Mandaluyong at dito itinakda. Ang kapalaran ko na siyang tadhana na ang may akda. Sinong nagsabi dyan may bago siyang mga bukabularyo? Lahat ng niyang pare wala sa aking diksyonaryo. Huwag kang mga